Ayan, magandang araw mga Kapadadson Vlogs at finally nandito na nga tayo sa ating kusina. Ikinabit na nila yung tiles sa lababo. So tiles lang yan ang ginamit natin, yung mariwasa. Yun lang talaga pinakasikat na tiles na hindi na ako gumamit ng granite. At maganda rin naman ang kinalabasan ng pagpili o pagkuha natin ng tiles, yung kulay brown para hindi masyadong dumihin. At nilakihan ko na yung window o yung bintana para kahit papaano labas-pasok ang hangin. Lagyan din natin yan ng screen at sliding windows ang ating balak dyan. Nag-canvas na kami, baka nasa 5,500 or 4,500 yung bintana. At dito rin naman sa sala, natapos na rin natin yung tiles at kulay puti lang yung ginamit natin. At ang mga pintuan ay hindi pa natin navarnisan, balak din namin navarnisan yan. Tapos ang itong bintana nga, naghintay pa kami kasi meron na kaming in-order. At ang kuryente naman ay nai-apply na rin namin at ang tubig na linya. So ito ready na talaga sa pagpintura itong dingding dahil na nasa masilyahan na rin na nalihaan na rin. So talagang nakakatuwa lang dahil umabot na tayo dito. Palapit na tayo matapos. Sana nga bago mag-September o October ay matapos na lahat. At nakakatuwa lang dahil hindi natin sukat akalain na kahit papaano, kahit mabagal tayo o mabagal ang pag-usad, ay inabot pa rin natin na nandito na nga tayo sa malapit na ilang percento na lang matapos na itong ating pinapagawa. At ano pa ba? So bago dito pupunta tayo sa CR. Kasi yung CR naman, puti rin ang ginamit natin. May kunting ano lang doon sa puti, hindi talaga na puting-puti. Yung tiles na yan ay nasa 85 pesos per tiles. So kumuha kami ng 2050 na mga nasa 21,000 pesos ang nagamit ko sa flooring at sa dingding. So kalahati lang ng dingding ang ating nilagyan ng tiles, tapos pipinturahan na lang natin sa ibabaw. At maglagay din tayo ng faucet at ano pang ilalagay natin dyan sa CR. So ang tile sitters naman, ang aming kontrata dito ay per square meter. Hindi siya arawan at hindi rin siya per tiles. So pumayag naman si kuya na per square meters ang usapan. Normal ba ito or nakakamura din ba tayo kapag per square meters ang ating pagbabasihan sa pagpapasahod natin sa gumagawa? Ayan, tinulungan lang ni kuya. Si kuya naman ay kahit kapatid ko o kuya ko ay binabayaran din natin para makatulong din tayo sa pamilya nila. Ayan, at ayun nga lang, ang kanyang per day ay nasa 500 pesos. Yung isa naman nga ay talagang per square meters at hindi ko na rin naitanong kasi ang nakipag-negotiate lang ay yung aking nanay. Kasi yan ang ating pinagkatiwalaan sa paghanap ng mga trabahante o magtatrabaho sa ating bahay o apartment. So yan, natapos na rin kahit papaano. So mga 2 araw ito, tinatrabaho niya itong ating banyo. Pagkatapos nito, tayo naman ay magpapahukay sa tangke para yun ang dadalaw yan o papasukan ng tubig at kahit ano pa. So naikabit na pala yung ating shower at ang faucet, tapos yung kanyang naikabit na nga at ang ganda lang ng resulta, ang ganda ng pagka talagang pulidong-pulido, no? Yan. At meron tayong bintana konti o exhaust para kahit paano hindi siya mag-accumulate ng mainit sa loob ng banyo. At yan, puti. So hindi masyadong puti yung sa dingding pala. Makikita niyo ang kaibahan sa diyan sa flooring, sobrang puti. So ang ganda, ang linis lang at nakakatuwa nga dahil ganung kabilis yung ating nakuha. At salamat sa ating tile sitters na nakuha at pulidong-pulidong magtrabaho. So doon naman sa tangki na ating pinapahukay ay kinukontrata ko din. Bali 4,500 yung aking kontrata doon sa paghuhukay lang at pagtanggal ng lupa, paglalagay ng sasako. Yun lang yung kanyang trabaho, ay inaano lang namin, 4,500 ang paghuhukay. So yung pag-files ng mga simento o ng hollow blocks at pag-ayos ay arawan na. Siguro mga 2 o 3 araw pwede na siguro matapos na siguro yung ating tangke. So maraming salamat sa nag-inquire agad-agad. May nag-inquire sa ating apartment na sila yung gusto mangungupahan doon sa ating pinapagawa nga. Kahit hindi pa daw nablisingan ay gusto na nilang lumipat, kaya gusto na rin nilang mag-deposit ng 3 months kanilang pagdi-deposit. So pumayag naman kami. So ang aming napagkasunduan na presyo ay nasa 15,000. Actually is 20,000. Na kiusap lang siya na kaya niya is 15,000. So mag-deposit lang daw siya ng 3 months ang kanyang i-deposit para makasiguro na sila yung kauna-unahang mangungupahan sa ating bagong apartment. So thanks God dahil hindi na kami mahirapan dahil may nag-inquire na nga agad-agad. Actually marami yun sila. Yun nga lang, paunahan na lang kasi hindi pa naman natin nagawa ang second floor ng ating apartment. So dito muna sa baba, habang ginagawa ang taas, dito muna kami sa baba magpapaupa nga. So minamadali na nga namin at sana itong this coming whole week ng itong July ay matapos na rin namin, malagyan na namin ng cabinet at kung ano pa yung kulang ay aming mapupunan. Maraming salamat at ibuong detalye ng ating magkano yung ating nagastos sa ating bagong apartment sa first floor pa lang ay atin yan pag-uusapan sa susunod na mga videos. Magantay lang tayo para kahit paano isahan lang natin babanggitin kung magkano na yung ating na
gagastos dito sa ating bagong apartment. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel na Padadjon Vlogs. Ayan, magkita-kita pa rin tayo sa susunod na mga videos na ating gagawin. Ayan, mabuhay po tayo lahat. God bless.